Great morning po sa ating lahat, faithful. Welcome to Faithful Jesus Church, where everyone is a leader who loves God and is disciple. Pwede niyo po bang itiyan inyong mga katabi, ang nasa taas, ang nasa baba, ang nasa gilid? Paki-hi, hello po muna. At ngayon lang po ulit tayo nagkita. Meron po ba tayong kasamang first time pong naka-attend sa ating pong faithful? We would like to welcome you. Ayan, meron pong mga nagtataas ng kamay. Welcome po to Faithful Jesus Church. And we really want you to be here with us, worshiping and serving the Lord. Yan po. So, ngayon po ay first week ng ating first Sunday po ng July. So later on po, magpe-prepare po tayo para sa ating communion. And after the word, meron din po tayong giving. Pero this time pa lang po, umpisa pa lang, pwede na po nating iset agad ang ating sarili na handang mag-worship at magbigay ng papuri para kay Lord. Marami pong ginawa si Lord for the past first half of the year. Maniniwala po ba kayo noon? Tapos na ang January to June. July na po. Christmas na bukas. Hindi, joke lang. And nung start po ng January, meron po tayong ginawang 7 big prayer requests. Meron na po bang may nasagot sa 7 big prayer requests? I think sa ating pong faithful church, isa po doon ay makapunta po ng Robinson's Galleria. At hindi lang po makapunta, in-extend pa tayo dito for a month, for 2 months, maybe for the whole year. At yun po ay isa sa pinagpapasalamat po natin kay Lord. So I would like to invite everyone. Tayo po ay tumayo. And with a heart full of gratitude, full of yung pagpapasalamat po ba na maraming blessings na binibigay po si Lord sa atin. Samahan niyo po ako sa pag-declare ng ating 2026 declaration. Again, there is power in our words, kaya po kailangan malakas at punong-puno po ng faith ang ating pong mga sasabihin. Ready na po ba ang katabi nyo? Amen. Okay po, let us all declare. We seek God each day through His word and prayer. We worship and join faith groups with hearts laid bare. Filled with His Spirit, our faith shall increase, and will witness His miracles, power, and peace. We trust in His provision and steward His grace, as Christ changes our hearts and transforms every place. In our homes, workplaces, and campuses bright, we bring godly influence, truth, and light. We share the good news with love and boldness, serving our neighbors with kindness and faithfulness. Empowered by the Spirit, His mission we express, 2026 is the year of growing greatness. Yes, hallelujah to our God. We believe that He is here in this place. Kaya ngayong umaga pa lang, church, itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. We will praise Him. We will celebrate this day for our God. Let's clap our hands for our God this morning. Sige po, tayo po ay umindak para sa ating Panginoon. And the people shout, He reigns in righteousness. Let the heavens be glad, let the earth rejoice. Let's rejoice for our God. The Lord reigns, and the people clap their hands. Angels shout, the Redeemer come to dance. To celebrate, Let's celebrate. celebrate, He reigns. God reigns in this place. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout, You reign, You reign, You reign, forever King of all. Yes, He is our forever King. Kaya sabay-sabay po tayo umawi para sa ating Panginoon. The Lord reigns, and the people shout, Woo! He reigns in righteousness. Let the heavens be glad, and the earth rejoice. The Lord reigns. The Lord reigns, let the people clap their hands. Angels shout, the Redeemer come to dance. To celebrate, He reigns.
Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout, you reign, you reign, you reign, forever King of all. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout, you reign, you reign, you reign, forever King of all. Hallelujah! Forever King of all. Let all the people sing of your awesome power in all the earth. Let darkness tremble at your name. Why do the nations? Why do the nations rage when the King is on his throne? Now and forever you will reign. Let all the people sing. Let all the people sing of your awesome power in all the earth. Let darkness tremble at your name. Why do the nations rage when the King is on his throne? Now and forever you will reign. Together. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout, you reign, you reign, you reign, forever King of all. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. We will sing and shout, you reign, you reign, you reign, forever King of all. Forever King of all. Forever King of all. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Sige po, patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos. Hallelujah! Indeed, how pleasant and good it is when God's people are united. Hallelujah! We believe, Father, that this place is your holy temple, and you are surely in this place. Hallelujah! Sige po, let's worship po together. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, we shout out your praise. Oh, oh, we sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Amen. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Hallelujah. We will shout out your praise, Lord Jesus. We're the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven
accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's come on. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on, faithful, let's worship. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Yes, Lord. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. 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 Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. In Psalms chapter 47, verses 1 to 7, sabi po dito, sabi po natin i-declare, clap your hands, all you nations. Shout to God with cries of joy. For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. He subdued nations under us, peoples under our feet. He chose our inheritance for us, the pride of Jacob, whom He loved. God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for all you've done in our lives. Thank you for dying on the cross just to prove to us the Father's love. Ama, wala po kaming ibang maibibigay sa iyo sa araw na ito, kundi ang puso na umaawit ng hallelujah. Kulang ang mga salita, kulang ang mga tula, kulang ang mga awit para sabihin ang aming pasasalamat sa iyo. Kaya ngayong umaga, O aming Panginoong Hesus, naway kalugdan mo ang aming awit para sa iyo. Hallelujah, Jesus. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands
praise you again and again. Gusto that I habis sa hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for heart singing hallelujah, hallelujah. Sing my hallelujah to you, Lord. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have peace. Hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have peace. Hallelujah, hallelujah. Come on, faithful, command your soul to praise our God who has saved you, who have loved you. Hallelujah, Jesus. We worship you for who you are. This is our form of gratitude, Panginoon. Hallelujah. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. 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 So I throw up my hands and praise you again and again, so that I have peace. Hallelujah, hallelujah. And I
but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus, we will praise you again and again, Panginoon. Pupunuin po namin ang aming mga puso ng pagmamahal mo, Panginoon. As we continue to praise you, Panginoon, we will lift up your name. We will call your name. We will seek you, Panginoon. And we will trust you even more. Lord God Almighty, Ancient of Days, Giver of faith, Lord, I need you. Let's sing worthy. Lord, you're deserving of all I ask. I lay me down, Lord, I need you. And I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side, giver of life, all that I need. Father, you're everything that's precious to me. There is no one like you, Lord, in all the earth. There's no one like you. Lord God Almighty, Ancient of Days, Giver of faith, Lord, I need you. Let's sing worthy, worthy. Lord, you're deserving of all I have. I lay me down, Lord, I need you. And I call your name, Lord, you reply. You bring your kingdom to stand by my side, giver of life, all that I need. Father, you're everything that's precious
Church, let's continue to feel the very presence of our Holy Spirit this morning. Feel the presence of God itong umagang ito. Ito po yung ipinunta natin ngayong umagang to dito, sa lugar na ito. We just want to worship our Lord at gusto natin siyang ma-encounter. Kasi every time na nandun yung presence ng ating Panginoong Diyos, there's heaven. There's heaven. Palakpakan po natin si Lord. As we prepare ourselves, magtitake po tayo ng communion ngayong umagang ito. And if this is your first time na maka-attend sa church, hindi po kayo required to take the communion. Just join us in prayer. Ang sabi po ng Bible, the communion is holy and should be approached with reverence. Before we take the elements, take a moment to pause and reflect. Ask the Holy Spirit to search our heart this morning. Confess anything that needs to be confessed. Repent where correction is needed. Receive His forgiveness and cleansing. Just continue to pray, church, ngayong umagang ito. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24, sabi po doon, "For I receive from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed, took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Pakihati po yung mga tinapay. Alam niyo po, the bread represents Jesus' body broken for us. Take it by faith, believing that Christ's sacrifice is enough. Uulitin ko po, believing that Christ's sacrifice is enough. Alam niyo po, may kapalit yan. Expect encounter, healing, strength through His finished work. Lord God, we thank you for your goodness to us. We thank you for your body broken for us. We remember your sacrifice and receive by faith what you have accomplished. Healing, restoration, and life. And ngayon pa lang, thank you, Lord, for empowering us. Sige po, church, let's take it the bread this morning. In verse 25, in the same way also, He took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Church, the cup is a covenant and empowerment. Alam niyo po, yung cup na yan represent, yung laman po niyan, is the blood of Jesus shed for the forgiveness of our sins and the new covenant. And just like the bread, take it by faith and expect the forgiveness and the renewal, empowerment from the Holy Spirit. Lord Jesus, we thank you for your blood, Panginoon, to pour out of our sin. Lord, sapat yung dugo mo sa amin upang kami ay mapatawad at malinis from our sin. And we thank you for your sacrifice na kailanman hindi namin mapapantayan. Thank you for your love for us. Church, let's drink the blood of Jesus this morning. In verse 26, "For as often
As you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. And this morning, by the grace of God, we are forgiven. And we thank you, Lord. Thank you for your love for us. Let's prepare our heart to listen His word this morning. Let's take our seat. Sige po, pwede na po tayong umupo and listen to His word this morning. Good morning po. Pakibati muna ang mga katabi po natin sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa harap. At pakipasabi po sa kanya na magandang umaga. We are on our next series on Made for More. And today we'll talk about pumasok, tumindig. Pakisabi nga ng malakas, pumasok, tumindig. At ang gusto po natin ngayon ay makita po na totoo lang na hindi higit pa tayo sa isang manonood. Manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po na natanggap po namin ang simbolo ng iyong katawan at iyong dugo. At ito'y patunay na hindi ka kumakalimot sa amin. Mga simbolo na kung saan kayo ang siyang lalong makikita namin. Thank you so much. We praise you in Jesus' name. Ito po yung buod ng ating pag-uusapan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para manood sa isang tabi. Tinawag niya tayo para malaman ang kanyang katotohanan. Manatiling matatag sa pananampalataya at mamuhay para sa kanyang kalwalatian kahit dumaraan tayo sa mga laban ng buhay. Sino po dito ngayon? Gumiti na lang po. Medyo meron kang laban sa buhay na hinaharap. Pwedeng sa mga nag-aaral darating na exam, sa mga magulang, yung mga bayarin, o kaya sa iba naman po na may mga sakit, yung mga sakit mismo na hinaharap po natin. Tingnan po natin ang kwentong ito ng isang taong masasabi nating lumaban against all odds. Sa unang hari, kabanatang 22, let's start with verse 14. Ngunit sumagot si Micaiah, tinitiyak ko sa inyo sa pangalan ng buhay na Panginoon na sasabihin ko lamang ang pinasasabi sa akin ng Panginoon. Mamaya pipikapin natin to kasi may dahilan kung bakit po natin binasa ito. At makikita po natin dyan sa ating pong lahat na tayo nabubuhay sa panahon, lalong-lalo ngayon, na marami nanonood na lang. In fact, yung TV nga, laos na ngayon eh. Dati, sino po dito galing sa generation ng mga TV? Taas ang kamay. Di ba? Di ba, TV dati, nandyan lahat eh. News, lahat, pati chismis, nandyan nga eh. Pero ngayon hindi na, cellphone na lang. Palit na pilit yung gadget. At minsan, sa mga sasakyan tayo, kung saan man tayo, portable na po ang panonood natin. At mahilig po tayo, sino dito mahilig manood ng reels, ng stories, ng videos, at lalong-lalo kung ito ay tungkol sa buhay ng ibang tao. Aminin. Yan, di ba? Kasi minsan, controversial eh. Parang pag narinig ka ng isang controversial news, talagang merong dating eh. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos para maging manonood lamang. Kalibitin na katabi. Sabihin sa kanyang, hindi ka for show lang or panonood lang. Ang buhay Kristiyano ay hindi para panoorin lang. Ito ay para isabuhay. Mabalik po tayo kay Micaiah. Ang ganda ng pangalan niya, Micaiah, no? Micaiah. Ay walang mataas na posisyon. Hindi po siya politiko. Walang malaking impluensya at walang kasakitan. Habang ang 400 na propeta ay sumabay sa karamihan, kumbaga ay sumabay sa agos ng gustong marinig ng hari, siya yung kaisa-isang tumitindig para sa katotohanan. So yan, may pakiramdam na kayo kung sino itong propetang ito. Ngayon po kung gusto niyo siyang kilalanin, assignment ko po sa inyo, basahin niyo po yung buong kwento ng unang hari, kabanatang 22. Pero doon po sa verse 8, lalo sa may mga Bible po dito, sumilip kayo ng onti sa verse 8. Makikita nyo po dyan, yung isang hari na nakatapat po niya, si Jehoshaphat. Sabi ni Jehoshaphat, kasi may nagsabi sa kanya ng mga tao na may isa na kinakailangan pakinggan natin out of the 400, may isa
na kailangan pakinggan. At nung nabanggit yung pangalang Micaiah, biglang ang naging reaction ni Jehoshaphat, wala namang good news sa sinasabi yan. Laging kontra sa kaharian. At ganong klaseng tao si Micaiah. Parang ang tingin nila agad, laging doom na lang ang sinasabi. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga propetang yun, kasi noong mga panahon dati, may mga bayarang propeta din ho. Na ibig sabihin po niyan, sila yung nagsasabi ng parang sinasabi ng Diyos sa hari na nakapagbibigay ng saya sa hari. Si Micaiah, hindi po siya ganon. Kung nung po'y narinig niya, yun ang sinasabi niya. Unang katotohanan, hanapin ang katotohanan ng Diyos. Verse 14. So, ulitin po natin ha. Sumagot si Micaiah, tinitiyak ko sa inyo sa pangalan ng buhay na Panginoon na sasabihin ko lamang ang pinasasabi sa akin ng Panginoon. Meron mga panahon po ba na nakaranas po kayo na may pinasasabi ang Diyos sana, kumbaga meron kayo natanggap sa Diyos na pinapasabi niya sa iba na parang nakakatakot sabihin kasi baka ma-offend siya. Di ba may mga ganun panahon na kinakailangan nating maging propeta. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha na ba siyang propeta? Ayan. Kasi minsan may mga ganun po na merong papasabi sa iyo ang Diyos na maaring off doon sa tao. Pero makakabuti para sa kanya. So, parang ganito po yon. Bago magsalita si Micaiah para sa Diyos, natuto muna siyang makinig sa kanya. Kaya nga siya propeta. Nakikinig lagi siya sa Diyos. Tumatangkilik siya sa lahat ng sinasabi ng Diyos. At ang masaklap po sa mga propeta, hindi mo pwedeng i-edit yung sinabi ng Diyos. Kaya, the Old Testament will always start with itong pinasasabi ng Diyos or sa King James Version, thus saith the Lord. Diba? Na kung ano sinasabi ng Diyos, kailangan sabihin para sa lahat. So, hindi niya hinayaang ang punya ng tao ang maging batayan ng kanyang paninindigan. Ito ang simula ng tunay na pananampalataya. At sa ating pong lahat, may mga panahong kinakailangan tayuan natin ang tama. At minsan dumadami na nga yan Lalo sa panahon po natin na masasabi nating karamihan ng mga tao may kanya-kanyang mga posisyon at mahirap na masabi kung anong tama. Buti na lang may Bible. O, di ba? Hello? Di ba? Buti na lang may Bible. Kasi kahit anong sabihin ko sa inyo, kung hindi nyo matanggap kung ano yung sinasabi ng Bible, hindi pa rin talaga magiging buo yan sa buhay nyo. Kaya po pinapabasa namin sa inyo ang Bible. Para po makita nyo po na yung katotohanan galing po sa salita ng Panginoon. Dahil kapag nakumbinsi po kayo, personally mababago po kayo. Sa totoo lang, hindi po namin kayang baguhin ang buhay ninyo. Ang kaya lang po namin gawin to inspire you to read and study the Word of God. And from there, you can start your transformation in life. So, bago tayo makasunod sa Diyos, kailangan muna nating malaman kung ano ang sinasabi niya. At ito po, bago gamitin ng Diyos ang ating mga bibig at gagamitin niya tayong lahat, nais niya munang makuha ang ating pandinig. So, tingnan niyo po ito. Ito ay isang anatomical wonder. Binigyan po tayo ng ilang bibig ng Diyos. Ulitin ko po yung tanong Ilan po ang bibig natin? Ilan po ang tenga? Bakit kaya dalawa ang tenga? Di ba? May left and may right. Bakit? Para talagang marinig po natin ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Dati kasi, audible ang Diyos. Ngayon, readable na. Pero para ganito din po yan. Kahit sa kapwa po natin, mahirap po na talk and talk and talk na lang tayo. Kinakailangan, madalas nakikinig din po tayo. Kaya nga po dalawa ang ating tenga. Emphasize more on listening, particularly to the Word of God. Pakisabing, makikinig na ako. Now,
Ito mga practical na aplikasyon. Kapag hindi natin sinasadya na hanapin ng Diyos, ang mundo ang huhubog sa ating pag-iisip. Totoo po yan. In fact, dati, ang humuhubog sa isip ng mga tao, libro. Diba? Especially, noong mga panahon ng mga medyo mas nakakatanda na. Hindi ko na po titingnan yung mga grupo ng mga tao rito who were born yesterday. Diba? Diba? Diba libro? Diba libro? Pero ngayon, iba na. TikTok. Diba? Oo. Marami sa atin, mas naniniwala pa sa TikTok kaysa sa totoo. Naalala ko isang beses, yung isang kaibigan ko na masyado mahilig sa social media. Sabi niya, nakuha niya yung balita sa TikTok. Ang tanong ko, binerify mo ba kung saan galing yung balita? Hindi. Kasi galing siya sa TikTok. May therefore siya. Therefore, totoo yun. Hello. Hindi po lahat ng galing sa social media totoo. Kaya kinakailangan i-verify po natin. Ngayon, sa atin pong buhay, may magbe-verify po niyan ang ating mga Biblia. Kaya bago po na may marinig tayo sa kung saan-saan na parte ng mundong ito, dapat po silipin natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Now, ito ho, sa paghahanap ng katotohanan, magbasa ng Biblia araw-araw. Lagyan niyo po ng sistema. Kumbaga, kung hindi niyo po kaya, kasi ayon po sa pag-aaral po, mababasa po natin ang Bible for the whole year if you will read at least 3 to 4 chapters a day. Kaya lang, mahaba po yun. So kung hindi mo kaya, simulan mo sa Book of Psalms. O kaya sa paisa-isang chapter ng, sabihin nating, Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. So at least meron kang sistema. Pakisabi, sistema. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo nakakapagbasa ng Bible? Kasi wala tayong sistema. Ngayon, kung wala pa kayong sistema, meron po akong sistema para sa inyo. Ang tawag ko po dyan, our daily bread. Sabihin mo sa katabi mo. Apo. May app po yan, meron pong book form po yan, pwede nyo pong simulan sa pagbabasa ng Bible dyan. Yung oras po ng prayer, diba? Meron na rin po tayo dyan. Ano pong tawag niyan yan? Daily morning prayers. Kung hindi ka ganun ka-prayerful, may mga taong prayerful na makakatulong sa'yo. At nandito sila. Taas nga ang kamay ng mga nasa morning prayers. Ayan, no? Mga intercessors natin. Ano pa ho? Pagsusuri sa bawat opinyon. Ano ba sinasabi ng Bible tungkol dito? So, doon pa lang, makikita mo na yung totoo. Ano pa ho? Pagpapahintulo sa Diyos na ituwid ang ating pag-iisip. Kasi po, yung pag-iisip po natin, ang kakainin lang po niyan, at gagawin yan, yung pinaniniwalaan nating tama. Pero kung bukas po yan, merong paraan pa na magbago tayo. Tanong mo sa katabi mo, open-minded ka ba? Kasi mga open-minded na tao, hindi na po magbabago yan. Pero pag open-minded ka, bukas ka sa Word of God, merong posibilidad pa na magbagong buhay mo. Now, ito ho, huwag nating hintayin na mawala muna ang problema bago natin hanapin ang Diyos. Kasi nandiyan naman lagi ang problema, hindi mawawala yan. Basic po yan sa buhay po natin. Lagi may challenge na kakaharapin tayo. Yung mag-toothbrush araw-araw, challenge po yan. Yung maligo araw-araw, challenge po yan. Diba? Simple yan. Pero palalimin natin. Paano natin babayaran yung utang natin? Challenge yan. Paano tayo mas kikita pa ng pera? Challenge din yan. Paano ka magiging mas maganda? Papayat o tataba? Diba? Sino po dito ang problema? Pumayat. Sino naman po problema dito? Tumaba. Hindi tayo mawala ng problema. No? Now, hanapin natin siya habang nasa gitna ng laban. At yun ang pinaka-exciting. Kasi hindi talaga mawawala ang laban sa buhay natin. Araw-araw, may laban tayo. Ito ho, share po natin sa katabi natin ngayon. Ano ang laban mo today o this week?
Share mo nga kung anong laban mo. I'm sure may laban ka. Challenge. Iba, baka crisis nga yung iba. Mamaya pag-pray natin sila. Kasi kailangan natin yan. Kaya nga tayo mayroong mga kapatid para meron man lang tayong ka-prayer partner na makakatulong sa pagbuhat ng load natin. Eto mga kapatid, 1 Kabanatang 8, 31-32. Kayo'y tunay kong mga alagad kung mananatili kayo sa aking turo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pakisabing mananatili. At ang pananatili, nangyayari po yan kung meron tayong disiplina at sistema. Yung patuloy na ginagawa natin. At ito hindi worth it ang disiplina pag hindi mo ito na-enjoy. Alam niyo po ba ang spiritual disciplines was built because we will enjoy it? Yung pagpe-pray, pag ito ay parang nagiging system na lang sa buhay mo na nabobore ka na, hindi mo talaga na-enjoy ang prayer. Kinakailangan maging creative ka. Sino po dito, pag nag-pray ka, gusto mo may music? Pakitaas ang kamay. Sino po dito, pag nag-pray ka, gusto mo tahimik? Walang ingay. Sino po dito, pag nag-worship ka, gusto mo tahimik na music lang? Sino po dito, pag nag-worship ka, gusto mo rock and roll? Di ba? Kinakailangan ma-enjoy mo yan. Yung pakikinig ng word, yung pag-aaral ng word. Because if you enjoy it, you will repeat it again and again and again. Ako kung tatanungin ko yung mga intercessors dito, enjoy nyo bang mag-pray? May sagot agad, amen. Diba? Enjoy sila eh. Kaya nila mag-pray ng isang buong araw. They enjoy it. Once you enjoy it, it brings you satisfaction because God is the ultimate satisfaction. I'm sure you will enjoy every spiritual discipline there is. Pangalawa, manindigan sa panig ng Diyos. Ito medyo mas mahirap na onte. Ito yung tinatayuan ni Maikaya. Ganda ulit ng pangalan niya, Maikaya, no? Kaya niya, no? Ito tingnan niyo po ito. Sabi niya, nakita kong Israel na nakakalat sa bundok, parang mga tupang walang pastol. Ito may hari na po sila, si Jehoshaphat. Magaling din pong hari yan kahit paano. Kaya lang, nakita niya na may problema at may kailangang ayusin. Kaya siguro, ayaw ng mga hari si Maikaya kasi sinasabi niya madalas ang masakit na katotohanan. May mga panahon masarap ang katotohanan, lalo pag nananalo tayo. Pero may panahon na masakit ang katotohanan. Ang tanong, handa ka bang magbago? Tinuturo ni Mikaya na ang tunay na pananampalataya ay nasusukat kapag mahirap ng sumunod dahil mas madaling maniwala kapag maayos ang lahat. Diba? Diba gano'n naman talaga? Kapag okay, masaya ka, okay. Great. Pero paano pag may laban? Paano pag may krisis? Paano kapag problemado ka? Ano ang gagawin mo? Tanong mo nga sa katabi mo, pag may krisis, ano una mong ginagawa? May dalawang salita ako para dyan. At ang mga sundalo dito, makaka-relate kayo. Unang salita, kinakailangan meron kang strategy. This is a military term. Pangalawa, meron kang tactics. Magkaiba yung dalawang yan. Ang strategy, yan yung malaking picture. Yan yung titingin ka ng mapa para malaman mo kung paano ka atake. Pero yung tactics, iba yan. Yung tactics ito, ano ang gagawin natin sa lahat ng labang to, lahat ng detalye. Pareho yan kailangan natin. Paglalaban tayo, kinakailangan meron tayong strategy. Pangalawa, meron tayong tactics. Pakisabi nga ulit. At saka, kailangan natin yan. Strategy, yung malaking plano. Kinakailangan maisip mo mula simula hanggang ending. Pero yung tactics, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5.
Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka mananalo sa laban. Ngayon, ito ho. Kapag katotohanan ay naging matibay na paninindigan, nagkakaroon tayo ng tapang. Kasi kaya mong tayuan. Meron ka ng strategiya, meron ka ng taktika, at hawak mo pang katotohanan. Grabe, mananalo ka. Taas mo nga yung kamay na katabi mo. Sabihin mo, you are destined to win. Di ba? Para kasi may kaya siya. Bakit? Alam niya kasi si Lord eh. Alam niya yung katotohanan na ibibigay sa kanya ng Diyos. So, aplikasyon, pagiging tapat kahit mas madaling magsinungaling. Totoo lang, mas madaling magsinungaling, pero mas magandang maging tapat. Pananatiling malinis kahit malakas ang tukso. May mga panahon talaga na kinakailangan meron tayong transparency para maiwasan ang tukso. Next, pagpipili ng integridad kahit may mas madaling paraan. Parang sample lang pa. By the way, balik tayo sa pangalawa. Yung pananatiling malinis kahit na malakas ang tukso. May mga araw po na, halimbawa, uwi po ako galing office. Sinishare ko sa asawa ko yung aking, sa Messenger, meron yung feature na yung nalalaman ko saan ka. So, pag ako'y paalis na, pinipin ko yung asawa ko para lang malaman niya kung nasaan ako. Hindi naman niya dinidiman sa akin yan. Pero it's part of my system. Gusto ko malaman niya kung nasaan ako. So, integridad, no? Next, patuloy na pagsunod kahit marami nang sumusuko. Medyo mahirap yon. Kasi, parang ganito yan. Remember yung panahon na nagpadala ang Diyos ng 12 spiya. May 2 spy doon, si Joshua at si Caleb. Yung 10, nung bumalik, nakita nila yung mga malalaking kalaban. Although nakita nila yung yaman ng lugar na yon. Pero yung 2 yun, si Joshua at Caleb, sila yung bumalik nang sinabi, oo, may higante, may hindrance, may problema. Pero, pakisabi nga, masasakop natin yun. Di ba? May mga challenges tayo. Yung mag-maintain ng ganitong lugar, may challenge. Pero merong iba sa atin yung magsasabi, pero. Yung pero na yun ay boses ng pananampalataya. Yung pero na yun, yung magsasabi sa atin na lumaban pa tayo kahit anong odds. Minsan, may mga taong lumalakas ang loob dahil nakita nilang hindi tayo sumusuko. So yun po yung mahalaga. Huwag lang tayong sumuko, lumaban lang tayo at kahit anong mangyari, magpatuloy tayo. Listen to this. Ang pananampalataya natin sa panahon ng pagsubok ay maaaring maging dahilan para may ibang maniwala, magtiwala, lalong-lalo sa ating Diyos. Tayong lahat can be inspiration to each other. Kasi madalas yung mga katabi natin, kilala tayo niyan eh. Pag nakikita nila tayo kapag dumadaan tayo sa pagsubok, sa paghihirap. Pero kapag nag-succeed ka, malaki kang inspirasyon sa Kanya. At sana, pag may nanalo sa atin, ang tinig dapat natin, ganito ho, hindi sana all. Sana ang sabihin natin ganito, ako nang susunod. O di ba? Nakaka-inspire po talaga yung mga tao na lumalaban kahit anong mangyari. Na busted ka na, lumabang ka pa rin. O sa mga nagmahal dito na na-busted. Di ba? Alam niyo ba kung bakit ka na-busted? Kasi hindi siyang best para sa'yo. Di ba? Hello? Bakit di mo nakuha yung trabaho na ina-applyan mo? Kasi hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo. Magbubukas pa ang langit para sa'yo. Di ba? Bakit nire-reject ka ng maraming tao? Kasi baka ang mundo ay para sa'yo. It was a few years ago, alala ko nung nagsisimula kami sa ministry, yung asawa ko po, dahil may mga lalaki akong mga kaibigan na, alam niyo, masyadong
anti sa mga babae. Kaya lang ako kasi open-minded ako eh. So, sabi ko, magpatuloy ka lang. Kahit ano mangyari, against all odds. Pero fast forward, nakakatuwa kasi pa nakikita ko yung mga, kahit yung mga videos niya ngayon na naka-upload sa YouTube, daming nanonood, daming na-inspire. Di ba? Kung tumigil siya, edi sana wala siya ma-inspire. Hello? May mga tao bang humihila sa buntot mo or sa pakpak mo para hindi ka makalipad? Alam niyo, pag may mga ganun po, okay lang yan. Kasi yung mga taong yung ginagamit ng Diyos. Una, para iiwas ka sa masama. Pangalawa, para i-challenge ka na lalo pang gumaling. Kalabitin mo katabi mo. Sabihin mo sa kanya, gagaling ka pa. May kaya. Di ba? May kaya. Ang katotohanan ay nagbabago ng buhay kapag ito ay nagiging paninindigan. At ito pa ho, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagsunod sa Diyos kahit may takot. Tayo po, noong unang pumunta rito, kinakabahan tayo eh. Kasi nasa red tayo eh. Ngayon pa rin naman, nasa red tayo. Pero, nasanay na kami eh. Sa totoo lang, kapag nakakarinig ako nasa red tayo, natutuwa pa ako nun eh. Kasi naniniwala ako na ang langit ay bukas na bukas. Merong gagamitin ng mga tao. Magpapadala ang Diyos ng anghel. At ito ho hindi ako magtataka na isang araw magiging permanente tayo rito. Hello? Ayan, maraming sasabi, mahal-mahal, ganon. Alam sa totoo lang sasabihin ko, wala akong pakialam. Bakit? Kasi sa totoo lang, ito, yung mga nananalo sa buhay, yun yung mga tinatayuan ang kanilang pagkatawag at nagpapatuloy sa kanilang panawagan sa Diyos. Kaya tapikin mo ulit ang kasama mo, encourage mo siya, sabihin mo, kakayanin mo yan, lumabang ka! Sabihin mo sa kanya, may kaya! Di ba? Ayan. Gandang pangalan, no? Filipos 1:27. Magkaisa kayo sa isang espiritu at layunin at sama-sama kayong lumaban para sa pananampalataya. Ito ho, hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Yan ang dahilan kung bakit tayo merong kapatid. Hindi tayo nag-iisa. Kapag panahon na umiiyak ka, pwede mo sabihin sa kapatid mo, makinig ka lang. Hawakan mo lang kamay ko. Kailangan ka lang nandyan. Kasi itong panahon na to, parang nauubos ako, nangihina ako. Pero dahil nandyan ka, nagkakaroon ako ng pag-aasang lumakas muli. Pangatlo, ipakita ang kalwalhatian ng Diyos. This is where it gets more exciting. Unang Hari 22:28. Eto. Oo, meron siyang sinabing hard truth. Pero ito maganda. Kasi sa totoo lang, ang tunay na propeta ng Diyos, you will say the doom, but you will also say the glory of God. Merong naka-negative na bagay, pero lagi may positibo. Kung makakabalik kang ligtas, hindi ang Panginoon ang nagsalita sa pamamagitan ko. So, anong sinasabi niya? Na totoo ang sinasabi ng Diyos. Na itong sinabi ko sa iyo, walang editing to. And at the end of the road, this is what will happen. You will experience the glory of God. Dahil sa kanyang katapatan, nakulong si Micaiah. Ngunit pinagkatiwala niya sa Diyos ang magiging resulta. At napatunayang tama ang kanyang mensahe. Yun ang maganda. Tinayuan niya yung tama. Oo, parang napasama siya. Pero yung pala yung panahon na naprotektahan pa siya. Nakulong. Pero yun din yung panahon na nangyari yung totoo. Then after that, the rest is history. Ang layunin ng pananampalataya ay para makita ng mga tao ang Diyos sa ating buhay. Bakit kami faith? Dahil yung faith na yan, isang araw mapapansin ng mga nasa paligid mo. It's not perfect. Nagkakamali tayo, nadadapa tayo. Pero, yung pang-araw-araw mong pagtayo, kahit sa mga maliliit na bagay,
doon nangyayari na nakaka-inspire tayo ng iba't ibang mga tao. At ito kapag nanatili tayong tapat, kahit mahirap, may nakikitang kakaiba ang mga tao sa atin. Ngayon, ganito po. Ang prayer ko after this message is that if you will accept the very words of God, dadalin mo yung katotohanan ito. Hindi lang para sa iyong buhay, kung hindi makita ng iba yung biyaya ng Diyos sa iyo. Ngayon, mga aplikasyon. Maraming taong nakatingin sa atin. Ito yung nakikita nila. Paano tayo humarap sa kabiguan? Meron bang mga nabigo rito? Yan. Paano natin ginagamit ang ating mga salapi? Or kayamanan? Paano tayo tumutugon sa mga paninira? Warrior ba agad tayo kapag siniraan tayo? Paano natin tinatrato ang mahihirap mahalin? Meron ka bang kaibigan, kamag-anak na ang hirap-hirap mahalin? I'm sure meron. Paano tayo nagtitiwala sa Diyos kapag hindi maganda ang nangyayari? Yung last part po, yun ang isa sa mga pinakamaganda dyan. What if yung situation natin napakahirap? Paano mo siya pinangahawakan? Ngayon ito bakit kinakailangan natin makita ito? Kasi ang buhay natin ay parang sermon araw-araw. At ito po yung laging tanong, ano kayo natututunan ng mga tao sa paligid natin? Sana maganda. Dahil kapag maganda, makaka-inspire tayo. Minsan nadadapa tayo, o madalas nadadapa tayo. Yun naman yung panahon na makikita nilang pwede tayong manumbalik sa Diyos at manatili sa Kanya. Kaya mga kapatid, eto lalong-lalo sa area ng pagbibigay. Ang pagiging mapagbigay ay hindi lang tungkol sa mga kayamanan natin. Ano pang pwede nating ibigay? Oras, pagpapalakas ng loob, biyaya, resources, kapatawaran, at lalong-lalong paglilingkod. Saludo po ako sa mga naglilingkod po rito. Ang aga-agang dumating. And ako po, masasabi ko po sa inyo, sa mga naglilingkod, ang nagbibigay ng panahon sa paglilingkod, yung lahat po ng yan nakikita ng Diyos. At isang araw, God will reward your service to Him. Oo, lahat ng mga detalye na yan. Yung lahat ng sakripisyo mo. Lahat yan. Isang araw, God will reward you. Kaya ito napakagandang patotoo kapag patuloy nang nagpapala sa iba, kahit ikaw mismo ay mayroong pinagdaraanan. Let me end with this verse. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. At kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Sabihin mo nga sa sarili mo, kayang-kaya ng Diyos ibigay ang lahat ng aking kailangan. Sige nga, dibdibin mo lalo. Sabi mo, kayang-kaya ng Diyos na ibigay ang lahat ng aking pangailangan. Kaya sabihin mo rin, magkakaroon ako ng sapat para sa aking sarili. Tapos tingnan mo yung kapa mo para may bahagi ako sa iyo. Di ba? Di ba ang ganda po? Hindi katakataka kung bakit yung pangalan ng ating karakter, si Micaiah. Ano pong pinapaalala sa atin ng kwento ni Micaiah? Na hindi tayo tinawag ng Diyos para umupo lamang at manood. Tinawag niya tayo upang gumawa ng tama. Tatlong bagay ulit. Hanapin ang katotohanan ng Diyos. Manindigan sa panig ng Diyos at lalong-lalo, ipakita ang kaulatian ng Diyos sa ating buhay. Sometimes if you feel discouraged because you have tinayuan mo yung tama at parang wala ka ng kakampi, tumayo ka lang. Hindi mo naman kailangan makipag-away kasi may Diyos na magtatanggol sa iyo.
isang araw makikita mo na yung tinayuan mo, maraming taong mapagpapala. Hello? Hello? Ito, yung ginawa natin dito, step of faith to eh. Walang-wala tayo eh. Pero sa totoo lang, marami na tayong kwento ng ganyan eh. Walang-wala tayo eh. Pero ngayon, anong ginagawa ng Diyos? Pinagpapala niya tayo. This is what I believe that will happen to us. As we stand in faith more and more, even in this place, we will see the glory of God, not only here, but in different parts of the world. Mga kapatid, it's now our time. There are crises, there are challenges that we have passed through. But remember, we have a God. May kaya ang Diyos natin. At kayang-kaya natin to. Tumayo po tayo. I would like you to just offer your heart to God today. And let Him just touch your heart. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, maganda yan. May laban ka na parang feeling mo matatalo ka. Iluhod mo lang sa Diyos yung bagay na yan. At hayaan mo na ang Diyos ang maluwalhati sa iyong buhay. If you know this song, sing it from your heart. 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 Ang iyong kaluluwa aming makita, madama ang iyong kaluwalhati, ang aming nais kayo'y papurihan at sundin banal mong kalooban, ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natagpuan, ang aming nais kayo'y papurihan at sundin banal yung kalooban, ang kahulugan ng aming buhay sa iyo lamang
sa inyo lamang natapuan. Sing it again to the Lord. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natapuan. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang matapuan. Aming Ama, nais pa naming maranasan ang iyong kalulatian. Taas po natin na mataas ang ating mga kamay. That we may experience again your power and your grace. Ipuin mo ang aming pangangatawan ngayon. Pagalingin mo sa anumang mga sakit. Palakasin mo sa anumang mga kahinaan. Patatagin mo sa anumang laban, Panginoon. Tulad po ni Micaiah, tatayuan po namin ang tama. Pero iniling po namin ang iyong kalakasan at biyaya. Taas mong panandalawa ang iyong kamay ngayon. Kausapin mo ang Diyos. Makinig ka sa Kanya. May sinasabi siya sa iyo, kaibigan. Just let the presence of God touch your life today. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natapuan. Aming Diyos, malugod ang iyong puso sa... Ito ang panalangin namin, Panginoon. Pakinggan mo ang Diyos. Kinakausap ka niya. Pinapalakas ka niya. Pinapagaling ka niya. Hallelujah. Amin. Nais kayo'y papurihan at sundin banal yung kalooban. Ang kahulugan ng aming buhay sa inyo lamang natapuan. Aming Diyos. Ngayon po yung mga katabi po natin, panalangin po ngayon. Maybe God has a word for you, for your brother and sister. Just declare it to Him. If you feel that this person needs
prayer now. Pray for your brother and sister now. And let the glory of God touch our brother's life, our sister's life. Kung ikaw ay pinapipray, tanggapin mo yung prayer. Huwag kang matakot. I believe in my heart that some of us here are being touched by God and your body is being healed. Cancers are being healed. Different sickness and diseases are being healed. May depression ka, pero parang may ugat na binubunot sa'yo. At ngayong araw na to, ito ang araw na yung ugat na yun matatanggal na. Gulong-gulo isip mo. Pero ngayong araw na to, parang may nawalang cloud at lumilinaw na kung anong kailangan mong gawin. Hirap na hirap ka sa problemang ito. Pero ngayon, natanggap mo yung word ni God para sa'yo. At itong araw na to, andyan na ang biyaya ng Diyos sa'yo. Tanggapin mo ang biyayang ito. Thank you so much, O God. Lord, we praise you. Indeed, you are great. And Father, isa lang po ang gusto namin mangyari. Bawat nandito kami, your glory will be felt every time. That we will catch miracles here, O God. Iba't ibang milagro ang mararanasan namin sa lugar na to. This will be a house of prayer, O God. More prayers will be offered here. And Lord, we pray that the fire of your Holy Spirit will touch each one. And we will thank you that in this place, we will always experience the Holy Spirit in our lives. Hallelujah. Thank you so much, O God. We received your miracle today and your words. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God po. Sige po, kung para sa Lord yan, palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas. At salamat po sa buhay ng ating Doc Toto. Sige po, you can now sit po. Ayan. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Are you excited? Are you excited po? Amen. So, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po dito, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So while preparing po yung inyong mga kaloob, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung recent na conversation namin ng aming bunso, 2 weeks ago po, nag-receive siya ng scholarship from Muntinlupa. Yung dalawa po, sanay na sila, na kapag nare-receive nila yon, ililibre po nila ako. Ayan, sinanay ko po kasi sila sa ganon. Hindi dahil gusto ko pong ubusin yung pera nila, but I wanted them to learn the art of giving and sharing. Pero yung bunso po, first time niyang mahahawakan yung kanyang scholarship. So nagyaya po sa SM, sabi ko, bakit lilibre mo ko? Sabi niya, hindi. Kanya-kanya tayo. Di ganun, sabi ko, ay wag na. Kung ikaw lang, hindi na ako sasama. Bahala ka. So sabi niya, sige na. Tapos, in short po, nilibre niya ako. So, siguro half of na ay nagastos namin. Tapos, pagdating naman po sa bahay, ibinalik ko naman po sa kanya. Because gusto ko lang na matuto siya na magbigay. Hindi po ba? Tapos, the following day, kasi alam kong may pera siya, sabi ko dun sa dinadaanan namin, anak, bili tayo ng banana cube. Tapos, sabi niya, ay, ayoko, hindi ako nagugutom. In short, ayaw niya lang po talagang maglabas ng pera. So, sabi ko, ganun ba? Sige. Tapos, pagkaya naubos, hihingi-hingi ka sa akin, So, ganun po. Naubos. Tapos, maya-maya, lumapit siya. Sabi niya, may penging ganito. O, ngayon, lalapit ka sa akin. So, sa ating pong pagbibigay, hindi po ba, tayo po ay nabibless at gusto nating magbigay doon sa mga taong
pag binigyan po natin, binibigay din po sa other people, nag-share. Tama po ba? Gusto niyo po bang bigyan yung mga pag binigyan nyo ay ayaw namang magbigay sa ibang tao? Di po ba? Parang nakakalungkot naman na bigyan to kasi tumitigil sa Kanya. Pero sa atin po, sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, pag tayo po ay binigyan ng Lord and everything that we have right now, no po, yung trabaho and everything, sa bahay, sa work, kung saan man po, lahat po yan ay galing sa Panginoon. So yan po ay ipinagkatiwala po natin sa Lord and we hope that a portion of that ay ibabalik din po natin sa ating Panginoon bilang pasasalamat po sa pagtitiwala niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Sige po, can we raise our envelopes to the Lord? Yan, sa mga nasa nag-online giving, yan, it's your time then po to give. Sige po, let us all pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for the opportunity, Lord, to give. And we pray, Father God, na hayaan mo nga po na sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, matuto kami na ibalik what is due you, Lord God. Lahat po ng meron kami ay pag-aari mo, Panginoon, at lahat po ng ipagkakaloob namin sa araw na ito, Lord, salamat dahil magagamit mo po ito for the expansion of your kingdom, Lord God. Lord, salamat na ginagamit mo po kami, Panginoon, to bless your church, Father God. And we believe, Lord God, marami ka pa pong ipapagawa sa amin. And we pray, Lord God, for more army of providers, Lord God, dito po sa Faithful Jesus Church Central at sa mga outreaches pa po, Panginoon. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, we can now give our offerings po. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. Our God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your Can we praise. invite everyone to please stand up? Ayan, pakisabi sa katabi nyo, you are blessed to be a blessing this week to others. Sige po, can we sing this line lang po, yung last na lyrics na kinanta nila before we leave this There's place? joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your Sige praise. po, can we lift up our hands to God? Hallelujah. Holy Spirit, Father, Jesus, we bring back all the glory, honor, and praises unto you alone. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. We are dismissed. God bless us all, mga ka-faithful.